Hello! Siguro ang tagal niyo nang hinihintay na mag-content ako ng video about Mima Alicia, ang aking nakchi na makukuha mo rin ang hustisya na naniniwala ako dyan. Hindi tayo titigil. Diba? Ang dami nang nag-content simula nang namatay siya. Binaboy siya kung ano-ano yung mga sinabi na bahala kayo dyan. Kasi ganun kayo bahala kayo dyan. Diba? Ang daming nang nag-content, ang daming istorya, ang daming pumasok na kung ano-ano. Pero ako, naniniwala ako na kulto. Hindi ko bibitawan yung salita ko. Paninindigan ko na kulto ang tumumba kay Mima Alicia. Gagawin ko to ngayon ng sabi ko kasi kay Charlie, hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Anak-anakan ko tong namatay, ako gagalaw. Sabi niya, bahala ka, gumalaw ka. So, ako talagang gumagalaw. Hindi natin malalaman kung bakit nangyari yan. Maraming anggulo. Merong love, merong business na sindikato, tungkol sa pera, merong napasok siya sa scam, ganyan. Maraming eksena. Politika, isa pa yan, di ba? So, ang katotohanan kasi, yung pangyayari kasi, kunyari, ngayon pinatay si Mima, ngayon siya tinumba, hindi mo naman agad-agad malalaman yan eh. Lalo na kung nakatakas yung tumumba, di ba? Hindi agad-agad. Babalikan mo lahat yan. Kung anong yung meron ngayon, dahil yun sa nakaraan. Kahit anong bagay pa yan. Kahit maruming bagay pa yan, masamang bagay pa yan, mabuting bagay pa yan. Kung mayaman ka ngayon, maayos ang pamumuhay mo, successful ka, dahil sa nakaraan. Diba? Naging masipag ka nung nakaraan. Nung una, nung umpisa, nung ibalik natin ang nakaraan. Ganon. Gusto ko sana English yun, kaso nga lang. Kasi ako kasing talino ng mga kulto. Tapos, kung walang nakaraan, kaya don't belittle your past because who you are now is because of your past. Oh, English yan. Okay, umpisahan na natin ang investigasyon. Ganito yan. Umpisahan natin sa love. May mga linalabas na video noon si Mima na na-anxiety siya kasi inoombag siya ng jowa niya, nung ex niya. Ang ex niya na si Kyle Anthony. Hindi ko kasi alam basahin yung apelyido niya na si Kuy yata. Yun ang apelyido niya. Kyle Anthony Kuy. Yan pareho sila ng age. 24 years old. At pareho sila ng province. Baybay. Taga-baybay sila kung saan ang lugar ni Baligod. Doon din siya. Diyan siya nakatira. Yung asawa niya na tumakbong kong konsehal, mayor, na maraming utang, ganyan. Taga diyan din siya sa Baybay. Baybay Leyte? Basta taga diyan. Naku, ang daming budol diyan. Inom lang ako ng vitamins. Ngayon, umpisahan muna natin siya sa love. Diba? Yun, nakarelasyon niya yun. Parang nag-live-in sila sa Pasig. Binubugbog siya. May pagka-eng-eng ganun. Sadista. Yun yung tawag doon. Kanina pa iniisip na naghahang ako. Sadista siya. Ito naman si Alicia naman ang play niya is masokista. Yung gusto niyang sinasaktan. Pero dumating din yung time na hindi siya nakatiis. Alam niyo ba na siya ang gumagastos sa lalaki na yon? At ang mudra ng ombre na yun ay have ng jutang kay Alicia na worth 300k. Yun yung katotohanan. Kaya huwag kayo nag-judge agad. Yung boss B nyo, Diyos ko. Shit. Ang asim nyo. Yan, umpisa natin sa love. Ang sabi nila, si Kyle daw ay graduating ng criminology. So dahil kinasuhan siya ni
ni Mima, kinasuhan siya ng VAWC, yung Violence Between Chenilyn Chukchak. At saka meron pang isang kaso, mamaya papakita ko sa inyo. Kinasuhan siya, hindi raw siya makakapag-exam kasi graduating na siya eh. Naghiwalay lang sila, pag-graduate na yung si Kyle, naghiwalay sila, so graduate siya, hindi siya makakapag-exam dahil nga kinasuhan siya ni Mima. Sabi ko, kailan ba siya kinasuhan? Yung pinost kong picture is, tingnan nga natin. Wait. Ayan. Nakikita niyo yan. March 14. Meron siyang mugshot. So, ibig sabihin, bago mag-March 14, lumabas yung warrant of arrest niya. Ayun. Nalilito na ako mag-TikTok. Hindi na kasi ako sanay mag-video eh. March 14, yung mugshot niya. Ibig sabihin, naaresto siya or sumuko siya ng March 14. Kasi kung walang warrant of arrest, hindi ka pwedeng i-mugshot. Hindi ka pwedeng arestuhin hindi ka pwedeng mugshot nang wala kang warrant of arrest. Matik yan, may warrant of arrest and ayun, nagkaroon siya ng mugshot. So, may copy rin pala tayo kung kailan lumabas yung warrant of arrest niya or kaso niya at kung magkano kung bailable ba siya. Meron tayong copy niyan eh. Wait lang. Ayan yung kaso niya sa Pasig, Branch 12. Kyle Anthony Tan Cui for violating RPSG Chenilyn Chukchak psychological violence. Tama ba yung nababasa ko? Ang liit kasi. Ayan, dalawa pala yung kaso sa kanya. So, ang bail, yung isa is 72,000 at yung isa naman, 42,000. Naka-discount siya ng mga 10% sa number 1, saka mga 5% sa number 2. Charot. So, ordered. Pasig City, March 6 po yan lumabas. March 6. Tapos yung kanina, yung mugshot niya is March 14. Nakasuhan siya. Tama, nakasuhan nga siya. Kaya yung sinasabi niya na nagagalit siya kay Alicia kasi hindi siya makapag-exam dahil graduating siya ng criminology. Kapag may kaso ka kasi, hindi ka pwede maging pulis pag may kaso kang ganyan, lalo na fresh graduate ka, di ba? After due review of the records, the court finds the existence of probable cause to hold the accused Kyle Anthony Tan Cui for trial for the offenses charged. March 6, 2026. Your Honor, hindi niyo ako kinukumusta, charot. So, ayun na nga. Nakasuhan siya. Nalabasan siya ng warrant. Bastos nyo ha. Lumabas yung warrant of arrest. And ko alam kung nahuli ba siya or what. Sumuko siya. Basta ang alam ko is nakapag-bail siya. Nag-mugshot siya ng March 14, 2026. And nakapag-bail siya. Yung sinasabi na hindi siya nakapag-exam kasi nga graduating siya at may kaso pa rin siya hanggang ngayon. 'Di ba? Maliban na lang kung yung hearing magsisimula na or nagsimula na at hindi maka-attend si Alicia ng 2 beses, wala na siyang kaso. Ligtas siya. 'Di ba? Isa yan sa anggulo na pwedeng isipin. Pwedeng mangyari. 'Di ba? Tutuloy natin yan. Ay, cool to yun. Hindi ko kakain ng dinuguan. Saka ang lilinis. Parang sila lang parang sila may araw na Pilipino. Mag-art.